Moto Nana Eats. Dingle hopper, boss. Thank you. At sa pangakanaan sandito tayo sa Dingle hopper. Moto Nana Eats. Marami na nagsasabi sa akin na i-try natin tong Dingle hopper. More than one. Hindi, mga 5 na sila nagsasabi try natin to. Tapos trivia, alam nyo ba? Kung laki kayong cartoons ng Disney, una kong narinig ang Dingle hopper sa Little Mermaid. Nung naghahanap ng naghahanap ng treasure si Ariel, nakakita siya ng fork. Yun actually yung Dingle hopper at sinabi ni Scott Tulo na Dingle hopper siya. Lahat ng nasa menu nila, best of the best daw sabi. And I found na chef din pala sila. So, can't wait to try it. We are very much excited and hungry. Kaya, handa na ba kayo? Handa ka na ba? Okay, very good. Ang bango. Moto Nana Eats. Masarap yung uga-buga. Gusto ko siya. Sarap. So mga kanomnom, sakita natin ito na from scratch yung pasta. Yun yung maganda doon. Moto Nana Eats. Sorry, hindi ko na nakwento sa inyo yung lasa. Malambot yung meat niya, no? Hindi ka mahirapan ng kagatin. Caldereta style daw yung paggawa nila ng madcap. It works. Yung nakakagulat. I thought it would be red sauce kasi caldereta. But it's not really like, it's parang yellowish. Tsaka malaki yung serving. We got the kawabanga with additional cheese. Cream cheese. Ito na made from scratch, as in yung dough ginagawa pa nila, iniikot. Lasang-lasa mo yung freshness ng pizza. I like it. Hindi siya like super savory. Nandun yung lasa na masarap. Grabe. So far solid. Just shows masarap talaga yung mga luto pag fresh. Tapos pizza. So basically potato wedge. Ito yung may sauce at yung wala. Siyempre dahil potato monster tayo, kailangan muna natin tikman yung pagkaluto ng potato. Wow. Parang citrusy yung lasa ng sauce niya, no? May special sauce. Brick top. I get it. I get it. Ito yung tacos niya.
Uy, crunchy. Let's bite it like this, as is. Mm. It's good with the lime. Alam niyo ba mga kanamis, hindi ako mahilig sa pasta. Pero din, sarap na. Pero mahilig kami na direct sa pizza. Mga kanamis, as usual, kami na direct ang re-rate. Tapos we'll meet in the middle kung ano man yung mapag-decisionan namin unless pareho kami ng score. Yung brick lab, may meat siya. Isipin niyo yung mga parang potato wedges na may di ba uso yung mga overload, yung parang may nacho sauce, may meat, ganyan. Pero ito, nag-umph. Alam mo yung umph, yung nag-level up siya. Sabi nila, ang pizza daw, malalaman mo na masarap and fresh kapag nagbabubble na ganyan. Nakita niyo ba? So sa Italy, akala mo nakapunta na ako ng Italy, no? Hindi pa. Pero sa Italy, pag sinaslice sila ang pizza, hindi nila sinaslice ng slice roller. Kasi yun, normally what they do, they cut the middle first here. Yung dough part, yung gitna ng dough. Kakat nila yun para mahangin na. Tapos tsaka nila ikakat na ng hanggang dulo na. Sarap! Sa akin lang ha. Iba-iba yung palate ng tao. Pwedeng masarap sa'yo, okay lang sa amin. Pwedeng okay lang sa amin. Tapos, masarap sa amin. Tapos okay lang sa inyo. Yun. For me, in my own opinion and palate, medyo mild yung taste ng taco compared sa mga in-order namin. Yung meat niya parang bacon ng taco. Pero pag kinagat mo na siya all together, parang nag-mellow na yung lasa niya. Pero lahat distinct yung flavor niya. Affordable yung food nila dito. At the same time, marami yung serving. Yun yung maganda. Ano nakita? Potato wedge. Kumain na ka. Kasi laki ng pizza. Thank you, Lord. Ang sarap ng pizza, grabe. Yung pepperoni, alam mo, premium. We are done with our vlog. Babalik kami direct. So, let's rate the food. For the Kawabanga pizza, we will rate that as 5/5. Sobrang sulit, sobrang masarap. For the Madcap, yung pasta, we will also rate that as 5. Hindi namin nakalain na bagay pala yung sauce ng caldereta sa pasta. Tapos, yun nga, yung pizza nila tsaka yung pasta nila, handmade tsaka hand-pulled. Handmade. Yung uga-buga, maganda yung rated as 4.5. Sakto lang yung timpla niya. Maganda yung pag-mix ng mga ingredients. Yung spice tad lang talaga. Sobrang, ganun lang. So, kahit hindi ka mahilig sa spicy, okay lang na inumin mo to kasi hindi mo mararamdaman. Sa dulo lang. So, for the tacos and for the brick cup, we will rate that as a 4.75. Alfresco dining to mga kanomnoms na tabi ng street. May mga pusa, may mga aso. Pero be mindful na lang din kasi may mga pusa naman na hindi lumalapit sa table. May pusang lumalapit sa table pero diskarte nyo na lang kung paano nyo yun gagawin. Kami na diskartehan namin. At kami gagawin. Silang dalawa lang, nakita ko 2 o 3 lang sila talaga na gumagawa ng food and nagsaserve. So kung wala kang patience, dapat may patience kang kakain ka dito kasi sulit yung food. Overall experience mga kanomang, kahit meron kaming hindi lahat ng rating namin 5, overall experience, we'll rate this as a 5. Tawag dito, very helpful si chef, nagre-recommend siya ng mga pwede. At the same time, hindi mayabang yung pag-recommend niya. Alam niyo mga ganun. Kung lamukin ka, I suggest magdala ka na lang ng mosquito repellent. That's it, pan. See you next time mga kanomnoms. And it's a wrap.